Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Lunes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, nawa patuloy nating makita ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Patuloy siyang nagbibigay ng iba yung mga biyaya. Patuloy niya tayong ginagabayan. Kaya patuloy din tayong magpasalamat sa Kanya. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nanganariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesu Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon, panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesu Kristo. Sa Kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng Kanyang Espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang Kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa
ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesu Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lamang tugunan, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos dahil kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag, naghandog niyang pagliligtas. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragasa ang mga tao, sinabihan ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineve, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo, mga peregrino ng pag-asa ngayong pong taon ng Jubileo, magandang umaga po sa inyong lahat. Signs. Nahihirati tayo sa mga senyales
Merong ilan sa atin na sa kanilang buhay pananalangin, they wanted concrete signs from the Lord. Humihiling tayo ng signs. Sinasabi natin sa Diyos na, Lord, kapag ka nakakita ako ng kulay pink na butterfly, ito ang gagawin ko. Oo, ito na siguro yung para sa akin. O siya na siguro yung the one. Kapag kami nagbigay sa akin ng puting rosa sa limbawa, sige, sasagutin ko na. We wanted signs. Upang sumunod, gusto natin konkreto. Upang sumunod at tumalima, gusto natin mayroon tayong nakikita, nahahawakan, o naaamoy na bagay. Gayon din ang takbo ng mabuting balita para sa araw na ito. Ang mga tao'y naghahanap ng mga konkretong senyales mula kay Jesus. Dalawang bagay ang matingkad na dahilan kung bakit ginawa ito ng mga tao. Una, they wanted proofs from Jesus that He was truly the promised Savior. Upang sila'y maniwala, gusto nilang makakita ng konkretong mga himala mula kay Jesus. They needed assurance that He is really the Son of God. They wanted to be sure about Jesus. Itong mga taong ito, nagdududa pa rin kay Jesus. Pagkatapos niyang gumawa ng mga himala, pagkatapos ng isa pang himala, pagkatapos niyang gumawa ng mga dakilat, kagilagilalas sa mga bagay, kulang pa rin. Tayo, bilang mga tao, ganito rin tayo. Kay dami ng ginawa ng Diyos para sa atin. Binigyan ka nito. Binigyan ka niyan. Humiling ka at ikaw ay pinagkalooban. Kulang pa rin ba? Do we still need proofs? Gusto pa rin ba natin ng patunay upang malaman nating kumikilos ang Diyos sa ating buhay, na gumagalaw ang Diyos sa tuwina? O baka naman, tulad na lamang tayo ng mga karakter sa mabuting balita. Number 2, it was to test Jesus. Gustong subukin si Jesus. Ginawa nila iyon upang i-blackmail si Jesus. Gusto nilang makakita ng konkretong mga himala mula sa ating Panginoong Jesus. They were tempting Jesus to do something extraordinary. Gusto nila'y harapan. Mga minamahal kong kapatid, ganito rin tayo. Sa maraming pagkakataon, sige, maniniwala ako, basta ibigay mo sa akin ito. Sige, susunod ako sa iyo, pero ito dapat ang kapalit. Mga minamahal kong kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay walang hinihinging kapalit. Ang paniniwala sa Kanya ay walang kabayaran dahil tayo mismo ay binibigyan at binibiyayaan. Yung pagmamahal ng Diyos, wala namang hinihinging kapalit eh. It is for everybody, kahit sa makasalanan at kahit sa hindi. Yung mga biyayang ipinagkakaloob niya, yun ay para sa lahat. Ang simbahan, ito'y para sa lahat. Walang hiwalay dito. Walang pinaalis dito. Ito'y para sa lahat. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na wag lamang tayong mahirati sa mga senyales. Hindi ba't naririyan na si Jesus ang dakilang tanda ng pagmamahal ng Diyos? Sa kanyang pagkamatay sa krus, natubos ang ating mga kasalanan. It is the extreme or the ultimate sign of God's love. Magdududa ka pa ba? Hihingi pa ka pa ba ng mga konkretong senyales? Mahal tayo ng Diyos. Alam na natin yan. At patuloy nawa natin itong maramdaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito ng ating pagsasama-sama, let us continue to gaze our eyes on Jesus. Let us look at Him. He is the sign of God the Father. He is the sign of God's love. Nawa, makita natin ang kanyang mga pagkilos at paggawa sa ating kanya-kanyang buhay at patuloy natin nawang maramdaman ang kanyang pagpapala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami ay makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo'y likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Leon, na aming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay iyong pinapakinabang. Sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan,
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap ni ika-8 ng umaga. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang ginawa mo, O Diyos, aking isasisay. Sa'yo ako'y awit.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ng batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang Kaniyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang namasa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumupang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo pong lahat sa awit. Pangyarihan ng Diyos ay aking inaawit, na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit, na araw, talat, buwan, ay liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat may pagkaing kaloob. Kahangahangang tunay ang iyong idinulot, kahit saan lumingon, matako'y nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag.
Sa kamay mo'y nagwawakas iyong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibi ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, singhabari ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama na gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ay iyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na naglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan. At ang mga bansa sa baybaying dagat, magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong mga taga-sila, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma sa handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahon ako'y nanahimik. Ngayon dumarating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw, parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila'y gagawing liwanag, at patatatagin ko ang baku-bakung landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Amen. buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya kinupkup. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos, Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito
sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yaong hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yung anak na panganay, maging tao, maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpamalas siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Paraot kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Iyaong haring Amoreo na si Sihon ang pangalan at ang haring Angalay Oga, isang haring tagabasan at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila rooy ay kinuha at sinamsam. Ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hirang. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Judith. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoong ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo, gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanin ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac at ang nangyari kay Jacob noong siya ay nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawa ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo ilalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad ng nangyari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin naghihiganti sa atin, manapay dinidisiplina niya tayo para ituwid ang salita ng Diyos. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ng Panginoon ng isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang pagligtas mula sa lipi ni David, ang lingkod. Ipinangako niya pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga away at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya kahabagan ng ating mga ulam at lalanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot samba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. Dahil nakikinig si Kristo,
at iniligtas ang mga umaasa sa Kanya, manalangin tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sa sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa aming iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang aming paningin ng aming kapwa upang makita ngayong araw na ito ang iyong mga gawaing kahanga-hanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod. Gawin kaming katuwang ng iyong mga kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ibinigay mo sa amin ang lupa upang bungkalin at ang araw upang tumulong sa pangangailangan namin. Tulungan kaming gamitin ang maghapong ito para sa ikadarakila mo at sa kabutihan ng aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.